Yuzhong for the team. Pero ang crucial kasi dito is hindi pa revealed kung ano nga ba magiging hero for Sanji. Oo, wala pa siyang hero eh. Kaya yun yung tinarget. Willing silang bigyan si Benny Cutie ng couple of heroes na open. So, open pa naman ang Claude. Baksha pick para kay Wise. Ilalagay nila to sa jungle. Pero ang kukunin pa rin ni Benny Cutie ay yung winning Brody niya from Game 2. Ano kaya yung hero ni Sanji? Sanji, kailangan niya pwede siya mag-Lunox actually. Lunox Kaja. mid. Lunox mid pwede para ma-burst agad nila yung Baksha. Mahatak pag may nahatak, no? Yung usual na, di ba dati yan yung mga tandem, Kaja Gusion, Kaja, Kaja Lunox, burst. Pero ang magiging problema nila dito is yung, pwede! Uy, kakasabi mo lang, hindi nakita ni Ate Chantel yun, ha? Hindi natin Hindi nakita, nakita pero pinakita nila ngayon. Ano nga ba ang talagang way back, trip down memory lane? Pwedeng Valentina ata. Valentina. Ay, pwede. Ay, nagdadalawang isip, oh. Ay, pumindot ang Ay, Gusion. Gusion. Ay, Ginusion. Ginusion. Gusion na ni Sanji to. Debut sa buong M4 World Championship. Pati kay Sanji. Oo, first ever natin siya makikita gamit to. First ever in M-Series na makikita natin yung Gusion and first time ever we will see Sanji to use this. Pero pwede pang gamitin ni Cartesi. Grabe yung ginagawa nila dito. Meron silang mga nilalabas na panggulat sa Grand. Gusto talaga ng Echo na pandiinan na. Kunin na natin yung mga tinatago natin, ilabas na natin to kasi pag nanalo tayo dito ng paraan. Kaya ito yung perfect moment na gawin na nila yun. Kung may on-switch man yun, kailangan nyo ng buksan. Kailangan nila i-turn on agad. Agad. Binanggit din kanina ni Delar na ito yung mga moments na mataas ang chance for Oh My V. Diba? Tiwala pa rin siya that Blacklist could switch or flip this game. Oo. But for Echo, they just have to continue kung anong ginagawa nila. Makikita natin yung difference kung gaano kabilis mag-farm ang isang Baksha as compared to Fredrin. Oo, Anli yan eh. Oo, Anli kalasag eh. Hindi na ubusan. Early game talaga magkakaroon ng advantage din in terms of the rotation ng Blacklist International. M4 stats, there you go. Gusion's debut in M4 and hawak siya ni Sanji. And nagulat din ako sa sa prediction mo kanina. Parang hindi basta-basta mape-predict yun kasi never siya nagamit buong M-Series eh. Sabi siguro dito ng Echo, sige, total parang rematch din naman nung naging laban natin before. Balik tayo dun sa naging drafting ng Bren. Pag hindi nakukuha ni Few, Ay, yung kay Few. yung kadita niya, automatic nagiging sagot nila is Gusion. Kinagandahan dito, parang same concept siya with a burst. Tapos meron pang Petrify. And ang kagandahan dito, may Kaja sila na makakakontrol. So anyone, literally anyone from the side of Blacklist International, pwede nilang bigyan as long as may enough sila na members. Kahit hindi pa ganun kalaki yung damage sa early game. Pero it seems like Blacklist International, they are on the lead on the early game dahil nga doon sa speed na meron ng isang Baksha compared to a Fredrin in the jungle. Kaya naman yung Blacklist, basta kontrolin lang nila yung early game nila, katulad ng ginagawa naman nila dun sa first few games. Kaya nila eh. Kayang bumawi eh. Kaya nilang bumawi if ever. Pero yung Echo dito maingat din na pumuposisyon against Blacklist International. Hindi din talaga sila nagpapakita at hindi natin agad na nararamdaman yung possible aggression. At ang ganda ng ginagawa. Actually, this is the second time na gagawin to ng Blacklist at ginagawa na ng mga ibang teams. Yung ipapa-level 4 na muna. Yung roamer. Yung roamer doon sa may middle lane. Kaya si Haji nakapwesto na dito sa may XP lane. Pero turtle objective, sakto retribution kay Cartesi against Blacklist. With that turtle take, napunta na sa side ng Echo yung bahagyang kalamangan in terms of the gold. Hindi pa natin masasabi dito na sobrang lamang na nung Echo. Kaya kailangan pa rin na maging maingat doon sa Numinous Blast. Pero there goes Yawi! Flicker, Divine Judgment, First Blood para kay Cartesi. Pero may counter Blacklist. There comes the Numinous Blast. Pero Yawi ka lang gusto kuhanin. Successfully makukuha ni Wise. Pero sagot, here comes the energy eruption. Retribution ginamit na rin. At hindi talaga magpapatalo yung dalawang koponan natin. Hindi pwedeng walang kapalit. Yun ang naging trade para sa dalawang kuponan na to. Pero in terms of the trade, sino ba lumamang doon, Chantel? Alam mo, naging maganda siya for Echo kasi yun yung mga surprise play. Ang kinagandahan dito for the team as well, nandoon yung execution, so maiilang later on yung Blacklist na magpakita from time to time doon sa mapa. Kasi pang gulat play, nagkataon lang din at for Blacklist, merong mga players na nandun sa may middle lane. So nakita nila. Yes. So hindi pwedeng
may linya na bawal tawiran yung Blacklist International dahil doon sa presensya ni Yawi. Oh, anytime may pwede. Merong Gusion eh. 'Di ba? Na-discover siya season 10 again. Hindi na lang siya pang jungler ngayon. Ginagamit na rin as a phosphor. Dati kasi minahal siya sila UG pa yung gumagamit sa time na 'yon. 'Di ba? Ang dami. Ang daming yung function para dito sa ating team. Ayun. Speaking of Gusion play, there's the burst from Echo, pero hindi naman masasecure against Oh My B. Safe na makakauwi dito si The Queen, habang yung Blacklist naman ay tuloy pa rin ang pag-aalaga onto Oheb. Ganon din naman si Benny QT, naaalagaan siya ng ikot ni Yawi tsaka ni Sanji, kaya hindi talaga nape-penetrate ng Blacklist International yung sineset up na depensa ng Echo. Kumbaga yung walls, hindi nila mapasok eh. May harang talaga dito eh. Same sila ng concept doon sa early phase ng laning. Pero nagkakaroon kasi tayo ng differences pagdating doon sa turtle fight katulad nito. Oh, speaking of turtle fight, Cartees is there pero mas nakapwesto sa side ng Blacklist International. Tinawag ng Dragon. Merong kalpok coming in from the Queen. Cartees gusto lang i-zone out to. Nag-focus fire para sa kanila. Na-stun nga lang ni Sanford pero i-check pa kay Haji. Cartees is down. Tapos si Sanji meron lang din sagot. Gusto ko na kuhanin ni Ibon. Double kill. Sansa Duo is doing. Sama pa si Yawi. Pero coming in from Edward. Agent Zero hinahabol ngayon. Lapu-lapu ang gamit ni Sanford. Killing spree for Saji. Just look at that duo. The connection. The San Duo is doing it. Dalawa yung nakuha niya doon. Tapos nagkaroon lang ng konting pahinga. Hindi na kontento si Sanji dun sa dalawa. Sabi niya, kukuha pa ako ng isa. Kumbaga kung hindi natin titingnan yung post na yun, parang considered na triple kill pa nga yun na-secure ni Sanji eh. Oo, tapos after nun, natulungan pa niya si Cartees na kumuha ng turtle objective. Kaya ngayon 1.2k gold lead. Lumen ng Black. Oh, may flicker out si Yawi sa time na yun. Pero yung mga kailangan yun ng Blacklist International, kailangan nilang ma-exhaust yung mga resources, yung mga spells, lahat ng mga pwedeng gamitin ng Echo against them. Kailangan nilang maging maingat din at maging matipid eh, no? Oo. Nandun din dapat Tipid meals muna. dapat tipid meals ka muna dito eh. Kung yung Blacklist kasi, sanay sila sa mga mid-game, late-game na nag-aantay ng error ng kalaban. Yung Echo naman, kailangan, hindi talaga sila mag-error. Kaso nga lang si Sanji, maaaring mabigyan. Better their sec, binitawan na. Pero torn apart memory, enough nga ba? Tonta gamit na dito and they will secure a kill onto Haji. Sakto previous fight na dalawang matatamaan doon. Sanford is on fire. Double kill para sa kanya. And Echo, mas lumbalang abang pa. Wise na lang natitira dito sa may bandang itaas. Cartees walang planong bitawan. Plano talaga nila dito basagin yung Tori at mukhang magiging successful sila dahil doon sa ginagawang zoning ni Cartees. Posible pa nga lang dito makuha si Wise at mukhang wala silang planong bitawan to. Wise is down. So kamay dito ni Benny Cutie. Tapos diretso bili at tina-shield para kay Yawi. And right now, Echo, akala natin tapos na. Meron pa palang pwedeng ibigay doon sa may top lane. Sakto si Sanji, makiklear na lang ang minion wave sa may middle lane. Yung Echo, Ate Chantel, hindi nakukontento sa mga naukuha nila. Sila yung tipo na may nakuha na silang okay na to dapat, pero may bubulong sa kanila na hindi. Kulang pa at talagang kulang pa lang gagawin kasi Sanford makakuha naman ng double kill, pero mabawi naman si Edward kasama si Oheb. Pero si Edward dito makakuha ng kill shutdown para dito kay Oheb. Ang ganda, by the way, ng zone out ni Edward. Sabi nila, kailangan natin makabawi doon sa may kill. Pero Yawi ginamit ang conceal. At Tori palang gusto kuhanin ng Edward ng Echo dito sa may middle lane. Napakalinis ng ginagawang plays dito, Ate Chantel, ng Echo, pero yung Blacklist, nakakakita tayo sa kanila ng mga moments na nagkakaroon ng chance ang makabawi. Katulad nito, top lane, maaaring lang mabasag. Kaso nga lang medyo risky to kasi masyado siya malayo. Ando na nga yung Flicker Divine Judgment, pero mukhang off-cam kill ang mangyayari. Tapos may turtle para masesecure dito si Cartees. Hindi makakabawi doon sa nangyaring skirmish na yun ng Blacklist International, pero this time, papalag pa sila. Speaking of papalag, pero Numal Blast come in from B. Pero Sanford makakatakas lang din. Ang gusto ng targeting dito is going to be very cutie. Galing si kill para kay Wise. Retaliation over retaliation. Edward, Si Sanji. gagawin na siya SN Sanji. Sino natikitan? Oy! That is Agent Zero naman sa target niya. Sanji again with a kill. At nilabas yung blades. Sino gusto kuhanin? Haji, mas slow lang din. May iwan si Wise. Hinahabol ng 3 players. Hindi na makakaabot pa. Palitan lang Echo and Blacklist International. Walang katapusang bakbakan mula dito sa dalawang koponan. At si Sanford nagalap pa ng isa. Flicker, napakaganda. Nahul niya si Sanji sa may bandang backline. Pero si Oheb naman nais mamubawi. There goes the first damage. Babalik ng bahagya yung buhay. X na shield mula doon sa passive. And oh my Venus is in trouble. Kakayanin pa nga ba makasurvive. And the Queen will stay alive. Hinga tayong lahat ng malalim dahil lahat ng mga teams natin ay hindi pa tapos. Meron namang hila pero hindi talaga
teamfight. Lumalaban yung isa, lalaban din yung isa, pero ngayon lamang pa rin ang Echo dito sa ating laro. Nakakapagod tong laban na to, Ate Chantel. Wala talagang tigil yung dalawang kupunan. Literal na kanina pa sila nagbabakbakan. Hindi pwedeng walang gante. Yun talaga ang nangyayari. Echo, hindi tuloy-tuloy yung pag-arangkada ng lead nila kasi nakakahanap yung blacklist ng bawi eh. Kung i-explain natin na mas madali para tayo nanonood ng marathon. Kanina nasa bottom lane yung teamfight, napunta tayo sa may middle lane, kamunti ka pang pumunta doon sa may second tier turret. Pero ngayon, Echo, Santi, makakasira sila ng Torre. Blacklist International, medyo huminga din muna sila doon sa aggression ng dalawang teams natin. Pero speaking of territories, Echo, mas lamang ang kanilang pwesto doon sa may Lord Take. Delikado yung pwesto dito ni Yawi Very Cutie. Actually, delikado yung Blacklist International if ever may gulat na play. Ang ganda rin ng desisyon ng Blacklist, no? Para may idea rin sila na may nag-aabang doon. Medyo may pagkaspa... Ay, si Oheb, medyo delikado yung pwesto mo, Oheb! Andiyan na kasi Yawi with a flicker device judgment. Maaaring siya yung mabigyan. Yung Turtle Mart memory, enough na para kunin siya. Pero si Wise naman dito with an intercept. Plan lang pumalag dito, pero medyo egul sa ata kasi kulang sila. There goes the first damage. Back off coming in from Sanji. Pero side ng Echo, gusto yatang bumawi dito. Tatlo, laban sa apat. Saktong pasok ni Sanji, double kill agad. Tapos Sanford Sansan towards doing it again. Echo ngayon, pwedeng pumunta dito sa may Lord at mapapauwi muna si The Queen. Echo, again, with another objective retribution to secure that one. Wala nang contest kasi apat yung napatumba ng Echo mula sa side ng Blacklist. Biglang umarangkada yung gold lead na meron ng mga Orca. Kaya naman yung Blacklist ngayon na may problema. Ano kaya yung kailangan nilang gawin? Ano ba yung timers nila dito, Chantel? Kasi 10 minutes into the game pa lang tayo, medyo nakakalapit na yung Echo dun sa base ng Blacklist. Alam mo, kailangan gawin ng Blacklist ngayon. Kailangan nilang huminahon or maging kalmado pagdating sa teamfight. Yes, maganda sana yung initiation nila earlier. Pero yung time kasi na yun, wala ng Torre doon sa may bottom lane. So if ever na gusto nilang tumakas, malayo yung tatakbuhan nila. So sandwich play talaga for Echo. Pero yun yung mga moments kung saan, binakit natin kanina, high risk, high reward. There was a nice setup even on that Numenum Blast. Pag kailangan nila maging maingat, kailangan nila biglaan lang. Speak of biglaan, Cartesia, pinipray nila dito. Cartesia is down. Pero Echo, meron silang Lord dito sa may bottom lane. Papasok ko si Yawit, si Sanji, hindi. Sanford muna mag-clear ng minion wave. At yung Torres sa may middle lane, masisira na nila. Napakaganda na ginawa ng Blacklist doon kasi no-look Numenon Blast Flicker yung ginawa ni The Queen. Hindi niya alam kung may tao doon o ilan man, pero willing silang i-take yung risk. And this time, papalagan mo si Sanford sa may bandang likuran habang haharapan ni Omay Venus. Pero si Sanji nakapwesto. Nandun na nga. Malamagnet lang ang galawan kasi rekta kaagad. Homing missile ang Echo ngayon. Speaking of homing missile, Sanji ngayon gusto niya habulin si Wise at naiwan pa nga si Edward. Yawit, Benny Cutie gusto tumarget doon. Sanford sa may pandalikod. Ay! Sakto, Benny Cutie. Pinagtatamaan na makabala. Sabay-sabay pag nag-cast ng skills itong mga Orca, kaya naman talaga na mo problema. Now Blacklist, kailangan nilang dumepensa. They are definitely in trouble. 7.7k gold lead ang meron ngayon ng Echo. They're now trying to push the middle lane turret, pero natakot sila dito mula doon sa Numenon Blast. Oh, may Venus dito, try to stun one member. Feathered Airstrike naman para sa depensa. Sakto, Private Fighter. Para ito kay Sanford. Free hit lang naman para kay Oheb. Diretso pa. Spinning Wheel para sa kanya. And Echo, hindi nila nasira yung Torres sa may middle lane. At Blacklist International, depensa kung depensa. Blacklist International is still alive. Meron silang carry, meron silang Haji. Andyan yung force up for the clearing. If ever man na umabot tayo ng super late game, palag-palag pa yung lineup ng Blacklist kasi alam natin kung gaano kahalimaw ang isang carry. Pero at this point, kung hindi makaagawa ng paraan yung Blacklist International na ma-extend yung game, malamang sa malamang yung Echo talaga kukuha dito ng lead. Oh, speaking of lead, ang isa din sa nagiging dahilan kung bakit nakaka-lead ang Echo is, pansinin mo, every team fight, si Sanford tsaka si Yawi hihila. Si Sanford sa likod, pipigilan niya yung babackup doon sa nahila. Sa nahila. Ganon din yung nangyari kanina sa may last team fight bago nagkaroon doon sa may middle lane. Kasi si Edward naiwan. Pero maganda yung na-zone out niya kasi si Benny Cutie. Tinamaan pa nga ng petrify niya kanina pero wala siyang kasama. Kasi yung Echo, napatay pa nila si Oheb nung time na yun. Kumbaga, it's a trap.
It's a trap. Set up yung ginagawa ng Echo dito. Hindi nila binibigyan ng chance yung Blacklist na basahin muna kung ano yung nangyayari sa mapa. Talagang binibigla nila with those flickers and divine judgments. But this time, why? Sisilip doon sa Lord. May concealed naman mula kay The Queen. Mukhang papalagang Blacklist. Alam nila na medyo delikado na. Pero may Numen Blast na bibitawan. Kaso isa lang ata ang tatamaan. Yung Lord ay kalahati na. Mukhang itutuloy nila dito. Ang makakuha walang iba kundi si Carl Daisy. Habang nandito naman Leona Edward, papasok na rin. Flicker in para kay Benny Q. Tiniin pa! Torn apart memory, ginamit yung flicker para mas tumama pa. And Echo ngayon sila dume-derecho. There's a petrified play. Yawi babawian nila. Yawi is down. Mukhang Blacklist International ay nauubos na as a monster kill para dito sa ating dalawa. And last player standing. Oheb para sa Blacklist International. Meron pang making wave ang Echo. Mukha ito na yata sa ating inatay nila. Yung Sansan Duo nagwawala. Literal na walang makakapigil sa kanila habang si Oheb dito pilit na depensa. Apat na laman ang kanyang kaharap pero napasobra ata ng bahagya. Oheb dito, ipipilit pa nga ba pero Echo Express rumaragasa. Isa na lang! Isa na lang! Isa na lang para sa mga orca.